binigyan na nga ng trabaho, nakipang-angas. Gusto ko yan. Hindi ko siya in-interview. Stand correct dyan. Naku, parang hindi naman sa walang choice. Inabot. Oh, Marites! Ano po ang latest? Marami kami niyan. Bago yan, good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is your Dean Junardo. At ako naman po yung lingkod, Papa Unbearable Professor Ambet Davos. Uy! Hoy, ako pala. Yung PhD, Rose Garcia. Ako naman po ang nag-iisang Beshiwap Marites, Jaiho! And welcome to Marites University! Yes, umakit na tayo sa 25K. Yes! Maraming salamat nga, dear subscribers, viewers, and sharers. Diba? Sharers, yeah. Diba? Tama Pati ba bashers, ako? isama mo na. Bashers, of course. Welcome kayo dito sa Marites. Diba? Siyempre, pagdating sa latest, nandito po ang Team Urig, Team Legit, Team Royales, Team, diba? Ang online show na talagang kinagigiliwan, kinasasabikan, at hinahangaan. Kaya naman Okay. ang programang ito ay hatid sa atin ng... Greatlets Color Eye Shampoo in Hair Color. Tama ba ako? Many new mga kamarites. Kaya naman po, bigyang kulay ang buhok ni Mr. Tatay, Kuya, Lolo at Tito para ma-achieve nila ang youthful looks dahil mayroon natural black, brown black at dark brown variant. Ako ibang kulay ko, no? At ang Eye Color Shampoo in Hair Color na sakto sa ating mga masisipag at dedicated na trabaho o mga dedicated sa trabaho o mga adventurous na kalalakihan. Mabilis at napakadaling gamitin, natural and organic ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free sa halagang 70 pesos lamang. Mabibili ang Eye Color products sa iba't ibang stores nationwide. Try mo na. Ayan po, sa Legong Chismis, simulan na po natin. Ito na po mga kaibigan. Yes, Prof? Sino to? Anong latest kay John Arcilla? Nilunsad na nga po ang Spin Go. Ito yung bagong show ng TV5. Ano to, franchise ito, pero dito sa Philippines unang-unang mag-i-ere. Okay. O, di ba? Na kaya tuwa yung mga executives. At tinanong ko kung bakit si John Arcilla, kasi knowing John Arcilla na award-winning, international acting caliber, blah, blah. Sabi niya napaka-natural naman daw kasi ang pagiging host sa kanya. In fact, inisa-isa niya nung kapanahonan ninyo, yung mga game show na napapanood daw niyo nung bata siya na na-excite siya kasi may mga papremyo. And sa show na to, hindi lang siya mag-host. Oh, yes. Siya'y kakanta din. Oh, singer Sasayaw singer din, yan, di ba? Ah. So sabi namin, kaya welcome to. At saka magandang breather daw ito sa kanya kasi mga drama-drama, mga eksenang kakaiba. This time, mag-host at magpapasaya. So yun lang. Oh, di ba? Magsisimula ngayon, September, yung Spin Go na yan sa TV5 po yan. Okay, Oh, diba? yes. At may balita naman kami mga Marites tungkol po kay Mike Enriquez dahil ang Senado at Kongreso ay naglabas ng joint resolution para pasalamatan ng kanyang pagkilala sa kanyang recognition sa broadcast industry. Yan po, tinanggap po ng asawa niyang si Baby Enriquez at mga kasama niya sa GMA ang recognition na yan mula po sa ating Senado at Kongreso. Yan po, salamat po Congress at Senate sa inyong recognition sa ating minamahal na si Mike Enriquez. Okay. Ay, ako pa rin pala susunod. Di ka niya tatantanan. Oo, di ba? Hindi nga ako tatantanan dahil ating balita susunod. Ito ko lang po sa Star for All Seasons. Si Ate V! Vilma Santos. Yes. Nakatext po natin si Ate V nitong nakaraang araw at kinumusta natin siya. Sabi niya, 5 scripts ang binabasa niya. Wow! Nagpipilian na susunod. Pero ang immediate yata niyang gagawin mga kaibigan ay yung waiting kasi siya sa second draft ng script ni Eric Mati. Kasi after yung When I Met You in Tokyo nila ni Boyet De Leon, ay yung kay Eric Mati yung susunod niyang gagawin. Sino kasama niya doon? Alam ko, nabanggit ni Vilma, parang wala pa naman yatang definite na sino kasama.
parang solo siya doon. May Oo, young star siyang kasama. Tapos mas madalas niyang kasama doon mga pusa. Oh, yata. Ako Kasama feeling ko parang hindi ko sure kung yan yung project kung saan horror kasama yata si yan eh. Heaven Peralejo. Parang. Kasi I horror. remember, may interview ko kay Heaven. Tapos parang tinatanong ko siya about sa mga projects niya. Tapos parang hindi siguro narinig kasi nasa taping si Heaven. Tapos parang sagot niya, yes, meron akong movie with Miss Vilma Santos. Tapos gumanon si Heaven. Tapos sabi ko kay Heaven, sino sa Sunny kasama ba si Miss Vilma? Sabi niya, tapos parang Wilma. Vilma. Tumingin siya sa likod, sabi niya, ay, hindi pala, iba pala to. Parang napaganon si Heaven. So feeling ko, isa dun sa 5 projects na binabasa ni Ate V, meron Kasama silang si pagsasamahan ni Ni Heaven. Heaven. Kasi sa TV, sinabi rin niya, mga bata, mga bagong artista ang kasama. Dahil Yes. solo siya, na parang retired teacher siya or something. At puro pusa. Kasi kinumusta ko rin siya diba? dun sa kanyang TV commercial na bago with Lucky, di ba? Yung Star Margarine. Yung Margarine. Mm-mm. Kaya sabi niya, bukod sa movies na waiting siya, ay gumagawa niya siya ng TV commercial. Very good. Pero nagpapahinga rin naman daw siya. Pero ang gusto malaman ng mga Vilmates, mga Vilma niyan, ano na ba ang chances nitong When I Met You in Tokyo kung magiging MMFF entry na ba ito? Wala pa kasi gusto ng producer, ayon kay Ate Binong huli ko nakausap, isali nga sa festival dahil Pero, ang dating pag Pasko raw kasi maraming Nanonood. pera maraming pera yung tao. Pero tingin ko naka-ready na. Kung hindi nakapin na ba? Oo, kung hindi makapasa sa MMMF, bago mag-MFF. showing na sila na October. Bago mag-MFF. Oh, basta ayaw niyang Kasi October talaga ang original playdate niyan eh. Kumbaga it's the producer's call eh. Kaya yun. Kumbaga ayaw niyang sabihin na sa ibang regular showing na, kaya lang sabi ng producer sasali sa festival, so accepted niya yung decision ng producer. Pero, according sa source natin last time, pasok na. Sana. Siyempre, para may Sharon na, di ba? Pero tingin ko din pasok yan eh. Tingin ko rin pasok. Ako Si din. Jai lang yata hindi Hindi naniwala. naniniwala ako sa exciting yan. Isa na nga lang daw ang iniintay. Correct. Abangan natin yan bago matapos ang September. Okay, sige. Hanggang kailan Thank po you, ba Ate ang V. deadline? Ngayong September, last week ng 29. September. Last week of 25 September. ba o 29? 29 yata ang alam ko. Marites, gusto niyo bang malaman ng latest sa Casey Concepcion, Sharon Cuneta, Frankie Pangilinan ng Sharon, Kiko Pangilinan? Yan. Ang dami, di ba? At siyempre ang authority dyan, ating PhD Rose. But grabe, maka-authority naman ako sa Sharon Casey Kiko. Parang hindi naman totoo yan. Aapila ang mga nakakakilala sa'yo na ever since ay ni Sharon Cuneta. Sige na, Ayan. kaya mo na yan. Anyway, ayan nga si Casey naglabas ng statement. Siguro para matapos na ang lahat ng mga bruhaha, ika nga. Dito sa issue ng pag-unfollow niya kay Senator Kiko Pangilinan at kay Frankie. Pero hindi naman nabanggit dun sa statement niya si Frankie. Sabi niya, ito, isa part ng Sige, kanyang sige. statement ay, ayun nga, na-realize daw niya na life is short. Sayang po kung aaksayahin natin. So, I just want the family to be happy and also myself to be happy. Yes, I unfollowed on a social media platform, but I will not unfollow the lessons I have learned growing up into the woman I am today. I unfollowed, but I will never unlove. So, ibig sabihin, nag-unfollow man siya sa SOCMED, pero hindi naman niya tatanggalin ang pagmamahal na meron siya para sa kanyang stepfather. Oo, yun. Actually, nabanggit, pati naman yung respeto, sinabi niya. Kaya lang malaking issue kasi sa mga nagsusubaybay ngayon, yung sinasabi niyang peace of mind at saka yung blended family thing. Kaya lalong lumalaki. Pero magandang pagkakaliwanag ni Casey. Just na natin, kahit pa paano naliwanagan siguro yung mga Marites. Tungkol sa issue yan. Meron siyang boyfriend eh. Alam mo, Foreigner, di ba? para kasi talagang may katotohanan yung naglalabasan na Ayaw nila doon sa jowa. Nagsimula din tong mga sa issue jowa. na to dahil parang hindi Lalaki. boto, to say it simply, okay. itong si Sharon at saka si Foreigner din. Senator Kiko, former Senator Kiko. Abri. Hindi, siya? Oo, yes, pero ba? half din. May lahing Pinoy Pinoy din. din. Dito tuloy na po promote yung pelikula niyang Asian Persuasion. Ganda-ganda. Doon pala si yung Pinoy na film actor. Nakalimutan ko pa nga. Basta lumalabas doon sa Adobo something. Si Ado. Cute Si pa ano yung naman. lalaki? Yung Oo, lalaki niya diba? ba?
Ano yung adobo Asian daw? ano nga ulit ang title? Persuasion. Asian Persuasion. Okay, eto na po. Ano naman tungkol kay Jerome Ponce? Ang Eto na Betabol. nga, kasi sa mga naglabasan niyang pahayag. Favorite ni Jai yan. Oo. Talaga? Favorite din yan ni Rose. Na-interview niya yan kasi alam mo naman medyo may pagkaangas yan. Hindi ko siya in-interview. Stand corrected dyan. Hindi ko naman sinabi. Tinanong. Pero anyway, sa mga naglabasang Hindi ko siya interview, hindi mo nga pinangalanan, di ba? Anyway, eto na nga sa mga naglabasan sa kanya. Para kasing lumalabas na yung mga taga sa Viva nagugulat kasi bakit daw sinasabi nito ni Jerome na parang napilitan lang siya na inalok sa kanya yung inalok sa kanya itong Safe Skies Safe Skies Archer. Parang wala na siyang choice. Nag-audition siya tapos bakit daw siya ang napili? Nagtataka siya tapos nang ipenareha siya dito kay Krisha Viahe? Tama ba? Malay ko ba diyan? Krisha Viahe, Tama. correct. Krisha Viahe. Yun na nga, sinabi nila kasi meron kayong chemistry, meron namang ginawang chemistry look, chemistry test, umasa naman daw kayo, kaya parang tinanggap na niya. Parang ang dating tuloy, again, sasabihin ko nga, may pagkamaangas tong aktor na to. Ang dating tuloy, napipilitan lang siya dahil sabi niya, nandiyan na yan, nag-ready na ang production, eto na ako, inintroduce na ako at isang bagong ang tandem namin ni Krisha, gawin na lang natin ang maayos. Ibon? Ano ba yan? May binigyan na nga ng trabaho? Nakipang-angas? Gusto ko yan. Pero Tama. maraming netizens ang nag-comment regarding Nina. dun sa casting. Parang kay Krisha Viahe, okay naman sila. Doon sa... Oo, kay Krisha okay sila. Pero kay Jerome daw, sabi ng mga nabasa kong mga tweets doon sa X na parang nothing against Jerome, pero kasi pag sinabi daw na yung character na yun, kailangan malakas daw talaga yung dating. Oo. Dapat ganon. Pero sabi nila yun, gwapo naman si Jerome, wala naman kami problema sa kanya, pero hindi lang siya yung na-imagine namin na dapat gaganap dun sa role. Pero yung regarding Krisha, parang dumaan din siya sa mga bashing kasi hindi nila makita yung visual nung character niya sa Kay book Krisha. at saka yung sa TV na, na siya. Kaya sabi naman niya, okay lang daw yun kasi siya mismo, nung binasa niya yung book, talagang nagtanong siya, bakit po ako, hindi po ako ito. Bakit sila nagtatanong, bakit po ako? Yun din na tinanong ni Hindi, Jerome. yung kay yung kay Krisha, yung talagang Description. description doon sa character niya, Ala Diyosa. half American, basta half American and half Pinoy. Pero mestiza, hindi naman mestiza si Krisha. Morena. May mga Morena. ganon. So, siyempre, ganon talaga eh. Pagka naging reader ka ng isang book o ng Ng isang Wattpad. novel, Gusto mo loyal ang talaga. yung description na nabasa mo, gusto Sakto mo, dun. yun ang makikita mo Yun kung na. sa pelikula or sa telebisyon. Pero ang sabi nung director kasi bagay sila sa mga intimate scenes moments Baka doon talaga sila kinuha. Ayun Baka na. doon Ginoo kasi Ang sila Viva yung Max palabas. siguro. Pang nga series nga, Viva One. O talaga. And speaking of Jerome Ponce, sino ba tong may latest kay Jerome Ponce? Ito nga. Ayan, ito nga, di ba? PhD, ano to? Kasi si Aiko Melendez, Ayan. nag-post kahapon pero deleted na to wala na to. Syempre, ang dami na Nakabasa. screenshot. Oh my Sabi God. niya, Diyos mio, JP, wag ka masyadong mayabang. Oh. Wala ka pa napapatunayan Ayan na. sa industriya para maging mayabang. Oh! Lord, turuan nyo naman itong bagets na to na matutong makisama. Di porket bida ka, attitude ka. Alam niyo na, Siya very talaga low. yung JP. Seminar ka muna para maging mabait ka. Siyempre po, walang JP, talagang Laksamana diretsong ba yan? sinabi kung sino si JP. Laksamana. Pero Pero, i-connect mo dun ang sa mga netizen. showbiz, actually hindi netizens ang mga showbiz insiders, iisa ang agad na naisip. Si Jerome Ponce ba to? Ito po ay hindi kami nagkukumpirma. Si Jerome Ponce ba to? Kasi ang mga showbiz insiders, parang na-connect nila dahil recently nga nagkaroon ng press con yung Safe Skies Archer. Naka-invited doon Okay. Memorize ko yung title. Okay. So yun. So next daw, invited ka na. At nandoon yung anak niya na si Andre. Ando si Andre kasama. na supporting pa rin Yes. kasi baka parang Ay, sa oo. support story pa or Yes. doon pa siya magbibida. Ang bida sa second episode na to,
bagong pasok si Jerome Jerome Ponce. nga, tsaka si Krisha ngayon, tandem Yes. nila. So parang na-connect. Si Jerome Ponce, sabi nyo nga kanina, maangas. Meron ayun. talaga siyang, pasensya na, pero may image talaga tong si Jerome Ponce na parang medyo may kayabangan. Dati pa. Totoo ba So, yun, Jai? Hindi, may ganun talaga siyang at di na ako mag-name drop, may mga kasamahan tayo Hindi, na totoo naman, may totoo. personal na karanasan din. Pero hindi po para sa amin, para i-chika pa yun. O anyway, kasi itong bolang kristal, walang maano ngayon. Dito Walang natin ilaw. malalaman. Hindi naka-on kasi. Oo. Pero alam mo kung Sino ba? ganyan, tapos Walang tinanggal na ilaw. yan, wala na yan Wala ngayon. na yan. Pero feeling ko siya Pero nga. meron nga akong dyan, parang kwento, kaya lang, baka magalit si Aiko, baka mamaya madiin pa kung sino yung madiin. Ang naluloka ko kasi baka naman mapag-initan si Andre dyan kasi si Andre ang kasama sa series. Sana wag naman. Huwag naman, Diyos ko. Oo, diba? Kasi sasabihin, sinong source ni Aiko? Sana wag naman. Kasi Oo. si Andre, nakita nyo naman, mabait yung sinabi bata. niya. Yes. Napaka magalang at talagang maganda pagpapalaki. Dan, pwede ko sabihin, kahit na lumaking separated yung mga magulang, nakita ko, napakabait na bata. Yun yung may blended Pero ako family naman, na okay. feeling ko naman din talaga, parang hindi ko kinukonfirm na yung JP Jerome Ponce. Feeling mo Oo. siya talaga. Pero feeling ko, nilalagay ko ang aking sarili Sige, sa bolang kristal, sa pakiramdam. netizen na makakabasa halimbawa nung post na yan, nung time na naka-upload pa. Kasi syempre, di ba, tama ka, Rose, mako-connect na nagkasama Oo. sa presscon, tapos anak niya si Tapos Andre. bida ngayon sa Tapos bida ngayon doon sa Safe Skies Archer. Oo. Tapos may image na ganon. So ako, Oo. nakonek ko agad bilang isang netizens at bilang ako first time ko nabasa or narinig yung chika na yan. Tapos masasabi ko talaga na ano kaya ang pinag-ugatan? Maaaring may nakwento Yes. itong si Andre. Kung ano yan, nasa pantaha mo yan. Oo, maaaring may nakwento itong si Andre sa kanyang nanay o kinamusta siya. Kamusta yung bagong project, kamusta yung ganyan. Maaaring may nakwento tapos siguro nakapagsalita ang ganun ang nanay. Kasi di ba yun ang initial reaction ng ina na parang, Or, Okay. sige. Or may narinig na kwento si Aiko Yan. na Paligid. hindi directly galing kay Kay Andre. Andre. Maaaring yung ibang mga eyewitness, kung ano man yan. Kasi alalahanin natin si Aiko. Marami rin naman Actually, mga hindi naman niya sinabi sa post niya na about Yeah. Andre to. Kung titingnan natin, in-assume na lang din natin. Pero Yun, yun nga yun kasi yung sinasabi yun ko. nga kasi kung nag-a-assume tayo ng ganun, yung mga tao ganun din. madaling mag-assume oo. kasi. Pero dahil binalita nga natin si Jerome na may ganun, dahil di ba Kaya- sinabi natin na para napilitan lang, may mga ganito siyang pronouncement, ay ang daling ang i-connect. Hindi, pero giving the benefit of the doubt, kaya lang hindi naman nagbida sa project si Juliana Pariskova. Hindi naman siya pwedeng yun. Kasi saka si Sino pa? Juliana Palermo Wala nagbigay. na si Juliana. Ang tagal ni Juliana Palermo. Hindi, pero tingnan mo. Hindi naman uma-actor si Jason P. Polak sa mana. Oh, di ba? Diba? Kaya kung Direct. i-connect natin yan, parang kung Siya paano kayo talaga. umuhula sa dahon Yan, namin. isa-isahin mo. Yung mga JP, sino-sino? Yan. Juliana Pariskova. Lolayo Juliana naman Palermo. Palermo. John Polak sa mana. Sino pa ba? Baka Hindi, naman si JP Jai de Hoto. Guzman. ay hindi po. JP de Po. Lumaluma na si Hindi. JP de Guzman. Excuse At saka, mahal na mahal ako ni Aiko. Sundan mo yung di ba? Bida, attitude, di ba? Mayabang. Baka naman si Jameson Blake. Blake, hindi pala B. Ay, nako. Pero alam I nyo, love you, kayo, Johnson. seryoso, nung nabasa, ngayon nyo lang ba nabasa? Ako ngayon. Ngayon nabasa Eh kasi nyo to. sabi mo, binura na. Wala na Oo, ngayon. Yan lang. nung nabasa nyo to, Si pumasok Jerome sa Aga. iyo. Ganon din ako. Nung Ako. nabasa ko to una, sabi ko, ay, Jerome Ponce. Kahit Hindi wala ko pa alam, wala pa diba? tong item na parang napilitan Diba? lang siya. Oh, yes. Oo. Surprisingly, nung nagkatsikahan na with the others, Oo. siya din. Kaya again mga kamarites, hindi po namin kinukumpir na. Ang sinasabi po namin, siya po, yung pumasok, kumbaga parang nanghuhula din kami nga ng daho. Yeah. Basta bahala na Tingnan lang mo mga si Ate marites Aiko. dyan. Kaya mga kamarites o kaya si Jerome mismo kung gusto mo magpaliwanag at Oo. ikaw na ang magpaliwanag. Basta kung nga yan, JP, punta ka rito sa Marites. Oh, JP. We'll give you the floor. Oh yes! Okay, Si ito na. JP ka dyan. Ito na na. Ito na po mga kaibigan ng ating Naku, Chika of the tumatawag Week. si ano. Brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga. Kaya naman, kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHIKA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart.
para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Ayan na nga po, i-check out nyo na nga po sa Amigo. I-check out nyo na nga po ang Amigo sa iyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado po na madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay mga Marites, ito mainit na issue talaga. Mainit na mainit to. Mainit na mainit. Hanggang dito po umaabot ang init. Ha? Ito na po. Bakit? Asa na ba? Ano na to? Chick of the week. Okay. Ito po. Sure. Salasarabit na po ang mga involved dito. Yung sa ginawa ng MTRCB na suspension sa It's Showtime. So ang dami hong mga balita naglalabas. So sunod-sunod na to. Sunod na natin Ayun, to. taray. Para ano? Hanggang saan? Sa Padrino? Hanggang Padrino para Okay. second best natin yung ano natin. Okay, go. Okay, unahin na po na natin ang report na ang UP Broadcast Communication pinagbibito si Lala Soto. May statement dyan ng UP Diliman na ano ka dyan, di ba? Alumni, di ba? Alumnus. Oo. Ako UP. UP ka ba? Doon kami nag-jogging. Ayan na, hindi na po sa inyo na yan. Basta yan, narinig ko lang yan na the usual din naman. Alam namin yung parang kulang, nagkukulang, hindi ka dapat nagre-regulate. Yun lang no, pinapaalam lang po namin na yan ang phone letter, ang panawagan ng UP Broadcast Communication. Ako naman ay dadagdag ko lang dyan bilang Ikaw, bahagi ano tayo ka? dyan. Hindi lang naman itong unang pagkakataon na nagbigay ng sariling opinion nila or statement ang UP College of Mass Communication Broadcast Department. Kasi kahit nung araw pa nakikisali na talaga sila o nakikisali na talaga kami sa mga ganyang usapin, lalo pat feeling nila may danger na ipopost ito pagdating sa freedom of speech, freedom of expression, etc. etc. Pero sa usaping ito, yan nga paninindigan nila, di go for it. Marami nga. Sabi mo nga, nagsanga-sanga na yung mga issue dyan. Parang wala dito yung, nabasa ko yun na parang Ayun, no, nire-request din nila Ayun. na pati yung MT, asan ba? Sa baba. Pagbibitiw? Ito ba yung Tagalog portion? Okay. Yung Parang nananawagan pati din yung kami. MTRCB kung pwedeng tanggalin na. Wala. May wala. ganun eh. Ayun. Meron ba? Kasalukuyang panawagan para sa abolisyon ng MTRCB Ayun. upang marapatin ang transformasyon nito upang maging isang ahensya para sa makatwirang information and Media literacy. Ayun. Talaga. Naglabasan naman po yan sa social media sa more or less since alam namin Marites, sanay ka sa social media, so alam nyo na rin yan. Yeah. Actually, lumabas yan a day after ng suspension sa It's Showtime. Talaga. So, hindi lang tayo sure kung ano ba, yung pero parang, yes. Ay, hindi. Kung, yun nga, parang yun ang nag-trigger para ilabas para ilabas yan. Yeah. UP Nauna mo na yung Department of suspension. Broadcast, yes. Pero Tapos, puntusan ko lang din yung yung pagsalamin abolition may nabanggit dito, no, di ba? Hindi rin ito ang unang pagkakataon kasi alam kahit ko ng din. mga panahon pa ng panahon ni Movies, dating Marcos, di ba, naalala mo no si si Carlo MTRCB Katigbak. Maria Calaw Katigbak, ang dami mga demonstrasyon, mga pag-aalasang ginawa dahil feeling nila kaya nga before wala pang classification yung MTRCB kasi talagang sila censorship. Iyon. Yes. So may anti-censorship ng mga panawagan ng araw dahil hindi nga nila na-regulate yung mga Pero this time, ibang panawagan nito kasi abolition na rin ang pinag-uusapan. Pero kung babasahin natin, parang base babasahin dun sa mo. sinabi nyo na nakapag-trigger nga, parang talaga, sinabi nila doon na parang we assert that this sanction is nothing but severe. Parang feeling ko yung mga taga-UP College of Mass Communication, Broadcast Department. Broadcast Department, ikinawindang nila na parang ba't naman ganon? Diba? 12 days na suspension agad-agad ang ipinataw natin. Tapos diba dito sa program natin sa Marites, binodcast natin last episode natin na inisa-isa natin kung ano yung nilalaman talaga nung letter from MTRCB to Showtime na since January pala, meron na silang mga Naitala. violations na naitala tapos doon nila nilagay kaya sinabay Yun nila ang pinagbasehan nila. Correct. Kaya sinabay nila ng 12 days. After this, UP College of Mass Communication, Department of Broadcast, sumunod naman, naglabas din agad ang MTRCB naman ng kanilang statement patungkol doon sa mga naglalabasan. Ito na. Ito yung ito yung latest statement ng MTRCB. Oo, meron nga Ito daw. latest. Kagabi lang ba yun lumabas Basta, ulit? September 5 ang date. Ay, hindi. May updated yan. May mas updated pa dyan. Oo. Parang kagabi lumabas, or September 6 lumabas yung bagong, yung updated na, Pero statement. itong Ito rin yun. pinapakita Ito yung natin, una official yata. statement, kung saan sinasabi dyan
na si Chairperson Lala ay nag-inhibit, hindi siya Yes. sumaba sa mga Ayan. bumoto. So ano yung updated? Anong sinasabi naman? Hindi, ito Hindi ko yung, nabasa, ito pero yung merong bago. pinaka-latest pa lang na nakita ko. Yung update, di ko pa nakikita na Okay. inilalabas nila. Pero ito, parang hindi nga naging maganda yung reaction ng mga tao. At parang Hindi talaga. pati manas hindi ka kasama dun sa bumoto. Parang napaganon. Oh. Actually, tumatanggap siya ng lahat ng sumpa, mura at kung ano-ano Tama, na. oo. Somehow, pinapakita talaga kung ano na talaga ang mga netizens ngayon. Grabe din talaga. At alam natin yan. Yun na. And, ano ba to? Diba? Alam natin yan. At dahil nga dito may isang ad from executive ng ABS na nagsalita ng di maganda. Nag-post siya. Nag-post, oo. Nag-post, di ba? Sa Instagram ba? Sa, Tama ba? sa X. Di ba, Ati Sa Papangalawa? X. Huwag na X, pangalan pati yata natin. sa IG. Hindi ko nabasa. Pwede natin May pangalanan kasi Siguro. may Oo, kasi lumalabas naman eh. Pati Oo. yung picture, pati pangalan Correct. niya. Okay. Oo, at saka nabasa naman natin ang tinutukoy po natin dito yung ad from executive ng Kapamilya Channel ABS-CBN na si kaibigan kapamilya nating si Eric Jan Jan Salud. Salute. Kaya magdaan ka. Hindi na, masasabi ko tuloy, Salud. Eric Jan Salud, si EJ. So, lumabas naman yun. Actually, ang nakita ko doon, Rosa, at saka Besha, at saka Dean, yung sinabi niyang mag-resign ka na, wala kang delikadesa. Kadiri ka. Yun ang nakita ko. Hindi ko alam kung ano yung nakita rin ninyo. Ako yun, din na nakita Ako ko eh. nakita ko Hindi yung- ko alam kung may iba pa ba doon. May nakita ko yung mahabang baba mo. Talaga. May Baka naman ni-repost niya lang yun. Hindi ko lang. kaya. Hindi nakita ko yun. Hindi ko lang alam. Sa kanya nang galing. Eh, hindi ako close kay Eric kaya nakita padaanan ko lang. ikaw yun. naman, Beshi, ano yung nakita mo? Ano if nakita ever? mo? Maaaring mali yung nakita ko, pero parang hindi ko kasi masabi, kaya ayoko na rin sabihin. Baka kasi hindi nga galing sa kanya. Posibleng yung Baka iba. repost. O yung repost. Kasi pag tinignan mo, akala mo post niya. Pero pag tinignan mo, Retweeted nire-repost niya by- lang yung mga post ng ibang netizen. Pero yung Nakita sinabi niya natin. kanina, oo, yun talaga, Galing sa kanya. tweet niya. Yes. Pero yung tweet na yon wala na eh. Tinanggal na rin. Deleted Oo. na. Kaya nga sinasabi natin kasi may narinig din tayo actually kahapon kasi meron ding press con yung tinanong siya kasi lumabas yung chika na posibly daw pinag-aaralan ng ni Chair MTRCB, hindi na MTRCB ni Chair mismo woman Lala Soto na baka daw sampahan ng kaso. Kasi malisyoso daw ang dating, libelous, ganyan-ganyan. But the thing is, hindi pa kumpirmado yan kung whatever. Mula sa source ko, pinag-iisipan daw. Okay. Yun. At basta kung may probable cause, go. Oh, correct. Diba? Parang ang Yun naman. dating, parang below the belt. Yes. Yun. Okay. At At saka meron, may netizens na mga nag-react regarding doon sa delikadesa. Parang kasi nga, marami 'di ba nag-alburuto about the suspension, ganyan. May mga nag-comment na hindi ibig sabihin na naglabas ng statement na suspended for 12 days ay agad-agad na isususpend. Nakita naman nga natin na umere pa din naman, 'di ba? Tuloy pa rin yung showtime. So parang sinasagot tuloy ng ibang mga makalala Soto naman. Sina Sir EJ sabi, ayan, Eric Jan Salud, nasaan na yung delikadesa mo bilang ad from head ng ABS? Nabaril ka ng sarili mong statement. Yung sinabihan mong walang delikadesa, ayun, di bumoto at nag-inhibit pa. Ganyan ba ang Corpcom o AdProm na itinuturo sa inyo sa Yun network? lang din talaga. Imbes na mag-release kayo ng ikakapayapa ng mga tao, ginagatungan nyo pa sila ng mali. Hindi ganyan ang Corpcom. Kahit itanong mo sa mas matatanda sa'yo sa AdProm, Tulad ni. wala nang sinabi. Oo. Tulad ni, Charing. Tapos may EJN. sagot pa na parang isa pa sa tinira din ito. Actually, hindi naman niya tinira. Isa rin sa parang kung lahat kayo nagbibigay ng komento, siya din, may right din siya to comment. Pangalan natin, ito isang netizen, si Brian Peña Cruz. Sabi niya, ikaw din, Suzette Doctolero na sausawero. Hindi mo show, pero pakialamera ka din. Agree. Hindi ko na Agree, alam oh. saan kang pwedeng sumiksik basta maging relevant ka lamang. Anyari sa ipinagmamalaki mong show na matatapos na flop ba dahil sa Batang Quiapo? Aray. Ayan ang sinasabi ko. Nadamay na ko saan Royal blood. napunta. Hindi Actually, Oo. kahit tayo, sinasabi naman natin paulit-ulit na Voltas 5 yata mag-ingat. sinasabi niya. Mag-ingat sa mga binibitawang salita. Lalo na nga kung mali at di tama ang pinaglalaban. Buti wala pa yung pangalan ni OG Diaz. Wala pa, oo. Anyway, meron pa, di ba, meron pa bukod sa mga nasabi namin mga Marites, meron pa latest, beta bot sa yes, issue. ito nga kasi nga 'di ba?
yung suspension na pinag-uusapan dyan, yung naging... Si Lala Soto po ito. Yeah, si Chair Lala Soto na Yes. yung 12 days, nasabi nila, appealable naman yon. Ah, ah. Di pa binibigyan sila ng 15 days para mag-apela. Pero, didiretso na sila sa Office of the President, President, sa oh. Malacanang. Kasi nandoon na, kumbaga na-submit na ito po yung ginawa namin, ito yung naging desisyon ng board, nasa ano na yan. So, nagsabi naman si Showtime, kasi di ba binasa pa nga ni Kois Jong Hilario, yung sinasabi nilang statement na magpapatuloy sila, mapapanood pa sila dahil feeling napapanood nila ko pa naman, hindi, no? wala naman silang violation na Yeah, ginawa. live pa rin Kaya sila. aapela sila sa Malacanang. So according again, kausap natin, meron na silang mga nilalapitang padrino, pero syempre hindi natin pwedeng i-broadcast dito sa Marites University kung Siyempre senador naman, ba yan, oo. kung kongreso ba yan or ano, nasabi nila may mga linya na silang nakuha papunta sa Malacanang para doon gawin yung apela. Mahaba pa to. Alam mo, feeling ko kaya lang naman siya naging sobrang national issue because, di ba, amin natin, sikat talaga ang Showtime. Tapos, It is a national issue. oh, hindi. Kasi di ba parang, bakit hindi nadadawit, di ba, yung netizen sinisigaw? Bakit yung EAT, hindi nyo nabigyan ng gantong sanction? Meron ngang nagmura. Meron din namang naka-bad finger. May mga green jokes. Meron ding mga double meaning na mga binibitawang mga salita. Na iba't ibang host, sa iba't noontime. ibang show. Bakit ang naging tuon ng MTRCB sa panahong ito ay simula nung naging national issue nga yung icing licking ni Ayon at saka ni Meme, bakit sila lang ang nabigyan ng ganyan? Dapat ang hinihingi ng tao, fairness, Tama. diba? Na yung iba din naman, ikaw nga diba may alam ka pa yung program ni Ayan, Mateo. doon ako tutumbok doon kasi meron tayong isang ayoko rin pangalanan kung sino itong deputy at member ng MTRCB committee na nagsabi na yung nga daw isa sa mga naging panulat ko at panawagan sa MTRCB Nakarating sa kanila at parang ginamit nilang basis din ng sinabi nila sa anong tawag yun, adjudication board, whatever, yeah. na ito kahit ang sa panulat may nagkokol ng attention ng MTRCB. Tapos may tatlong sites nga, ay may tatlong example tayong sinite doon. Una nga, yun ang sa salitang tinggel, di ba? Pangalawa, yung pag-dirty finger ni Joey De Leon Paalam. nagpaalam sila doon sa GMA pa sila. Ay, sorry, mapaambit ha, Tocatio. Nag-viral yun. Correct, sorry, Tocatio. Pero I remember yung pagkapaalam na nag-dirty finger, diba? It was not aired on TV. Sa ano? Sa online lang, diba? Online, correct. Diba? Eh, wala pa namang ang online. Hindi, Wala, hindi nga sila yeah. napaano. Pangatlo, yung paglipat ni Mateo Guiducelli bilang isa sa mga co-host ng unang hirit kung saan paulit-ulit nilang pinaglaruan ni Miss Susan Enriquez yung salitang Pepe. Nagaling sa salitang pepper. Pepper. Oo. Ano ba sa Tagalog yung pepper? Paminta. Paminta. Kasi ganun daw i-pronounce sa Cebu yun. So may mga ganung reaction. Tapos sabi dito din ng same source ko from, again, executive ng MTRCB, Bumoboto, sabi niya, naka-line up yan as among the mga Diba? complaints. So parang sa kaso ng Showtime, naiipon din. Parang siguro isa-isahin niya lang muna yung MTRCB. Yeah. Di ba? Hintayin lang natin umaksyon. Huwag niyo munang pangunahan. Ako din yun din ang tingin ko. Diba? Dahil lalo na ngayon, may clamor talaga ang mga netizens at ang mga tao na makita kung yung fairness nga ng MTRCB. Transparency. Kung nagbigay na kayo ng ganyang suspension sa It's Showtime, talagang marami nag-aabang. Titigil na lang ba doon? Or hindi nyo palang pinapaalam pero may ginagawa na kayo na action True. din o planong action dito sa ibang mga shows na sa tingin ng mga netizens o natin ay May violation may din. violation din na nagawa. So, ito yan, kapag halimbawa, lumipas na ang panahon At o deadma. at deadma, wala. Yun. Doon talaga tayo That's dapat a different story. doon tayo dapat mag-question. Ano to? Yes. Single out lang ang It's Showtime. Correct. Ganon. Tama naman. Kaya yun din yung sinasabi natin. O ako pala, personal. Sabi ko, sana rin yun ang ginagawa ng mga ibang namumuno or under Miss Lala diyan sa pamunuan nila. Kasi nga, laging napuputukan syempre yung head. Yes, Diba? of course. That's exactly what I'm talking about sa mga past episodes natin. Na? Natin tayo? Yes, dito sa Marites. Na anong ginagawa, 'di ba? Na anong ginagawa ng mga naka-duty sa MTRCB Yun! if they're not monitoring yung bawat mga programa na napapanood natin sa telebisyon and they're waiting only sa mga isinulat, they're waiting only sa mga violations na kailangan palang may mag-report. Yun yung sinasabi ko before pa na parang ano na, bakit nag-aantay lang kayo ng sasabihin ng tao at mga reklamo ng tao tsaka nyo aaksyonan? Additional pa dyan kasi hindi lang yung mga sumusweldo sa MTRCB ang dapat gumagawa niya kasi
If I Pati remember ang it mga right. deputy. Yes. Ang dami nila. Wala akong Tayo before kasi may wala mga akong deputy idea. card. Oo, At yes. kasama yan sa regulasyon, sa, Yes, yes. sa mga Na dapat nagsasubmit ka ng mga Yes. na-observe mo. Bago ka bibigyan Yes. ng ID as deputy, Pipirma ka. Pipirma ka na parang sumusumpa ka ng kontrata. Pumipirma ka ng kontrata na nakalagay doon Yes. from TV to movies, Movies. ganyan-ganyan. Pag may nakita kang violation sa tingin mo Tama. na hindi naaayon doon sa mga batas ng MTRCB, i-report mo. Oo. Kaya yung mga ID kasi minsan ginagamit na lang saan. Eh di, Diba? ano, Para libre ng makapasok, sine. ano O ba? yun na nga, di ba? Oy, So, hindi yung ako panawagan kumuha na ngayon, ha? Hindi Wala akong idea, ha? Hindi ako wala kumuha rin. ngayon. Tayo Kasi, sa Empress, alam wala mo, ngayon, di ito, ba? hindi pagmamalines, hindi ako kumuha ngayon. Kasi alam ko na napaka hirap ngayon ng cinema. Oo, Di ba? na. Na wala halos pumapasok. Magbayad na lang tayo, nakatulong parang pa. To be honest ako to, parang nagigilty ako na papasok ako pagkatapos iilan na lang ngayon nanood, Yes. libre pa ako o yung Correct. kasama ko. Totoo yun. So, pero Yung hindi ko favorite masasabi ko movie next mo. year ganito pa rin. Baka naman next year marami na. Hindi. Sana, Ang oo. huli pa akong ang ID na nakakuha nung panahon pa ni Chairman, yung lalaki attorney. Tagal, no? Oh, yun pa. Yung Hindi ko na alam, hindi ko na nga Ako alam. naman meron na mga Kumukuha tayo as nakaraan. Empress naku, as, naku. as grupo. Pero ngayon, Yes. kaya nagtataka kung sino-sino ngayon ng mga deputy. Oo, deputy. oo. Kasi yung mga Kasama yan sa ano nila sa trabaho. Oo. Yung mga board kasi, meron silang allotted na, bawa, ikaw board member ka, kung Meron ilan. pinamili Halimbawa lang ka. 10 sa'yo. Yun na nga, di ba? Pero kaya yung sinasabi ko, ang dami na nga ang deputy, di ba? Eh, hindi naman din kasi ginagawa ng mga Yun deputy. yun. Kasi before, di ba matatandaan natin na kapag may ID ka talaga, ayun pala yun, job. Actually, to be honest, Kasama, dati, meron ka? Hindi, pwede akong kumuha dati kasi may mga kilala naman tayo sa MTRCB Oo. na nakakapasok tayo agad-agad doon, di ba? Trabaho natin yan bilang nasa broadcast field tayo. But yung sinasabi ko, yung mga dati, nakamonitor sila, yung mga ngayong nabigyan siguro, ilan sa kanila ay hindi nagagawa at nagagampanan yung trabaho, hindi nagagamit na lang na pang libreng sine siguro. Yun naman talaga. Actually, kung sinasabi natin yan dito Sorry sa ha, Marites, ulitin ko lang, hindi namin nilalahat ha, pero we're saying na yun naman pala, meron pala tayong mga dahil ganon. binanggit mo yan, gusto kong hamunin the MTRCB na yan, mga deputy, biniisyuhan nila ng deputy cards. Be fair. Diba? Ilabas nyo. Kasi nagiging issue na nga ito Kita mo na pinipersonal na si chair, kung ano-ano nang kinukonek sa kanya, mapapolitika, etc. etc. Kasi ang laging napupunta ka, syempre kung sino yung may face value. Hindi din. Hindi din naman kung sino papae. yung umaharap sa camera. Totoo. Pero Oh. kasi syempre, let's not forget the fact din naman kasi talaga na kaya rin siya ang talagang nabibigyan ng mga puna ay dahil alam ng taong bayan at ng mga nanonood sa telebisyon na siya ay relate doon Ayun sa na. mga host ng EAT which is sila Vic, si Tito Sen. Halos lahat diba? sila, diba? Halos lahat sila ay talagang may kinalaman sa Actually, yun dugo. talaga yan. Yun ang pulot dulo niyan. yun pa Kung rin nagkataon na hindi si Chairwoman Lala ang Baka hindi nakaupo pa ngayon, ganun Hindi ganun katindi siguro. tiyak yan, hindi ganyang katindi ang ingay Yun. ng issue na to. Kita mo, nag-ingay tayo. Charot! Basta kami, Sa totoo yes, lang, dapat ang umeri dito yung kanina, mas bongga. Hindi nyo alam, no? Basta kami mga Marites, patuloy namin kayong bibigyan ng mga updates tungkol Hindi dito. namin kayo Hindi namin kayo tatantanan. So ikaw ba ang papalit kay Mike Enrique? Ay, nako. Basta patuloy namin kayo i-update na mga ganapan dyan dahil hindi pa ito matatapos dahil marami pa pong nakikisaw. At imbitahan natin ang kahit isa sa mga sa members board. ng MTRCB. Tita Malu! Para mas maliwanagan. I-correct. Invite natin si Oo. Tita Malu. Yes. O kaya kung sino Pero- man ang makakapanood nito. Wag muna siguro si Tita Malu. Kasi may connect din. Oo nga. Hindi. Kung sino man. Dapat doon sa neutral. Ano, si Direct Neil Del Rosario ba? Am I right? Sa O di kaya Viva? yung... Oo. At saka Ano siya? Board member. Okay. yung source ko din, yung kaibigan namin ni Beshi, ganda nung hair. Pero alam nyo, ang Director. ang mga board, iba-ibang sektor yan. Correct. May teachers, Oh, may may general nga eh. May taga-simbahan. Correct. May estudyante. May estudyante, Yes. may lawyers. Yun. 4 yata ang lawyer ngayon. I'm sure naman mapapanood nila ang Marites. Yeah. O kung hindi nyo man mapanood, i-share nyo po sa kilala nyong may deputy ID. Hindi lang, Ganyan. member talaga O yung yung board na member pwedeng ng magsalita. MTRCB. Authority. Yeah. Bukas po ang aming Sino ba ang programa. artista ngayon na member na ng Si Richard Reynoso ang lang alam ko ha.
Si Richard Reynoso singer na ano. Basta Invite tayo sa natin. Marites, Mm. babantayan po namin mga updates dyan dahil matagal pa to. Yes! So yan po, ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang po tayo, Marites. Ito, may latest si Professor tungkol kay Nadine Lustre at James Reid. Oo, naganap yun isang Oh, gabi yan. lamang. Diyan sa Okay, may Ayala, Makati. Mm. Oo, kasi nagkaroon ng opening ng isang Gucci event, Gucci store at na-invite nga at nakakaloka kasi nandoon niya sina Ann Curtis, Nadine Lustre, Liza Soberano, sina Khalil Ramos, etc. Ngayon, nagbigla ang kita magkasama si Nadine at saka si Ann Curtis. Biglang nagkita sila aksidente ni James. Tapos nagigitnaan si Ann, umatras si Ann. Para si James parang walang choice, bineso niya ngayon si Nadine. Naku, parang hindi naman sa walang choice. Inabot naman ni Nadine yung mukha niya, nagpabeso naman siya. Parang may kilig pa nga kay James. Actually. Oo And naman. hindi lang yan, Rose. Pero promise ganun na na-feel ko. Tsaka kung titingnan mo, para silang twinning yung Yes! outfit. Actually yung Ay, oo, kulay. ano? Pati yung tela. Yung lahat sabi nag-usap. Kaya ang nakakaloka dito yung sabi ng mga netizen kasi ando doon na pictorial na biglang nawala si Isa. Si Isa na napagkamalang Isa yan. kasama. Kasi yun ang kadate Kasama talaga ni ni James. James. Ah. Tapos nung nagpipicturan na daw, umalis si Isa. Parang nagpunta daw na siya. Sabi siguro baka natakot daw kay Nadine. Kasi nung makita mo yung mga group picture niya, siya lang yung wala. Hindi lang nakasama. Pero dito na, parang ako na-awkwardan kay Ann. Andiyan ba si Ann? Oo, Siyempre, ayun si siya ano. nga umatras. Parang umatras si Ann. Parang nung nakita niya lang, ay. Oo, magsasalubong yung dalawa. Nagbeso. Yes. Siyempre, Parang- parehong Viva artist yan. Siyempre, Oo, sila, bukod, diba? bukod pa dyan, segue na natin, dyan sina, napagkamalan nga daw si Isa na si Yasi, kaya pinagkagulahan nung una, pero nung mapagtanto nilang hindi si Yasi si Isa, hindi na pinansin ng mga makukulit na netizen. naman. Oo, ang harsh Kawawa nila. naman si Isa. Nakita rin doon sina Gabi, Khalil Ramos, Kailin Alcantara, Catriona Gray, Kylie Versosa, Rahul Laurel, Sara Labati, si Raymond Gutierrez, at iba pa. Bongga yung Gucci event na yan. Okay. Hindi ka Meron ka na-invite ba? dyan, Jai-Ho? Hindi ako makapag-vote. Baka may, ha? Wali. Wala. Okay, next. Gucci. ang Beshi, mahal. ito itong team topak ni Arjo Atayde. Wait lang, bago natin ituloy dyan. Sorry, Okay. nakalimutan ko. Mm. Yung kapatid, connect naman, yung kapatid ni James Reid ay engaged na. Wow. Sino Si ite? Lauren Reid. Lauren niya nga okay, sabihin okay. ko. Lauren Reid. Yung ba yung ate niya o siya yung... Mas bata yata si Lauren kaysa kay Okay, kay James. James. Ay, alam mo, jowa niya, kay... Harry Marquez. hindi na. Ang jowa niya dati si Banal. Si Gab Banal, player namin sa Parang ang dami nang na-surprise at natuwa. Bakit naman na-surprise? Kasi siguro hindi nila alam na may Ay, engagement na. Eto si Leila Oo. Alcacid. Oh my God, congratulations. Si Kiana Lauren. Yun ba Exclamation. yun? Lauren Reid. What? Oh, So Lauren happy Reid. for you, love you. Alam niyo, close si Lauren at saka si Nadine. As in close sila. So, inaantay ko nga kanina pa kung may... Actually, kung may comment ba si Nadine. yung Lauren, ang nakilala ko kasi yung huling boyfriend for the longest time, yung player namin dati is Bacoor City Striker. Si Harry. Gab Banal. So, Ay, iba hindi. na pala. Iba na Ay, kailan sila Engaged nag-break? na. Oo. Tapos sabi ni Gab Valenciano, oh my God, Ako, stop. Gab Valenciano yun. I am so happy for you. Mga ganyan. Si Maha Salvador. Manager niya yun si Maha. Yes, congratulations. Okay. Yun. Sige, tuloy na Palit na natin. pala siya ng jowa. Okay, mga Marites. Miss Rose, ano naman itong Miss PhD? Ang my favorite yung yung actress. favorite. Yeah. Favorite ko rin yan, no? Ano na siya nung Favorite mo latest ba sa kanya? yan? Ayan na, I'm sure, tuwan-tuwa si Jillian Ward. Kasi, Yes. hanay na siya ng mga artista na may Title! So obviously, feeling What's ko in a ang title? nagbigay nito ay ang Sparkle, ang kanyang ngayon. management ng Star of the New Gen. Wow. Yan. Kasi Okay, daw, parang social media, malakas to. Pagkatapos, ang May mga kanyang... award. May mga award ba? Yeah, Okay. may mga award siya. Tapos, ang kanyang Abot kamay ang pangarap. ongoing Operator. afternoon teleserye na Abot Kamay, Ang ang pangarap. pangarap ay kaka-celebrate lang ng 1 1 year. year. Naka 600 episodes na sila. Who knows, baka maging malaang probinsyano. Aray 7 ko. years. Pwede. Okay. Hindi Gusto naman mo? ganun ka Sa 7 afternoon, years. sa afternoon slot ng Hindi naman 7 Afternoon years, slot, pero for oh. sure mahaba talaga. Baka naman i-enda rin yan. Siya paborito ko dyan si Chang Susan.
Ha? Si Dexter Dory. Ay! Okay. Yeah. So si Doc Annalyn ay may title na Star of the New Gen. Ngayon ang tanong, wala kaya mga aapila o magre-react kasi alam naman natin maraming star of the new gen Maraming new gen, Gen hindi Z. lang sa kapuso, lalo na sa kapamilya. Di ba meron tayong na binilita sa kapamilya? mga namamayagpag din. New gen, Oh. yung mga new gen generation of actress. Yun sina yung pera-peraso. Correct. Oh, di ba? Dramatic actresses. Dramatic actress. May new gen din yun eh. Of the new generation I guess sila Bel Mariano, Yes. it's Sila new si Bel, gen. iba. May Iba si title Bel. siya eh. Iba siya, Iba- may title na yun eh. Sina Alexa ito. Oo. Yung iba kasi Sina Lo- breakthrough. Okay. But actress. anyway, Congratulate na lang si natin, Barbie, ba? Ano na si Jillian. Barbie? May Si ganyan Barbie din siya. ay kapuso primetime princess. Princess. Ay, bongga. So kung titignan mo, siya ang sumusunod kay Marian Rivera. Tapos, At saka ito, afternoon Star to of eh. Afternoon Princess pa lang daw. siya. Oh. Afternoon, hindi pa siya sa gabi. Dapat siya kagabi. Maraming Oy, ano pero marami Pero na pinagbidahan si deserve Jillian yan, sa ah. gabi dati. Yeah. Dati Diyos ko, yun. True Oo. Dis. Ay, True True Disney. Disney. Tama ba ako? Luna Misty ka ba? Siya ba yun? Hindi. Hindi ko na Saka yung matandaan. sandok pala, Hindi siya yung ano may yun. nalaalala ko. Hindi ba ata siya siya yun? doon. Ay, wag Pero yan sa napakarami niya Pero nagawa marami na. nung child star pa lang siya. Yes. Deserve Okay, naman, congratulations. Deserve. Ito, next. Latest sa FIBA Games. Meron mga celebrities na dumalon. Sino to? Ambe. Marami na. Di ba marami nabalita na. na natin dito kasi ongoing. Nandito na Ayan, yung mga mga ibang issue. bansa. Nagka-quarterfinals na. Ano pa nakita ko yung dalawang yan eh. Tapos eto pinag-uusapan kasi di ba nag-viral yung pinag-usapan natin ba to last week? Yung kinis niya si Maha Salvador sa harap ni Rambo. Yes. Tapos ganyan-ganyan. Tapos may mga nanunukso kasi sabi nila, ano pa sabi ni Julia B, ganyan-ganyan. O dead man lang, wala. Hindi daw silosa si Julia pagdating sa ganyan. Mas nagselos pa nga daw si Gerald nung talagang may mga foreign players na talaga naman mga alam mo, yung mga parang mga Greek god ang mga dating ng mga Correct, diba? na talagang tinitilian ni Julia na Matangkad, pagpaborito diba? niya, Oo. matangkad niya, gwapo yan. Hindi nga naman makaano si Gerald. Yun. Ito yung nagbeso si Gerald at si Maha. Yes. Yun. Oo. Tapos nandun din si Rambo. Tapos nasundan nga kasi si Julia Julia pala pag naman. nanonood, talaga nag-cheer siya doon sa mga American, Sino ba Lithuanian. pinaka ano niya? Canada, Hindi ko masabi yung mga Slovenia, di ba? pangalan na basta Yung, mga gagwapong player. Mga Slovenia. Yung mga taga-Baltic. Seloso pala si Baltic Gerald. states. Yun. Parang hindi ko kilala si Geno ganyan. Mas nagselos pa daw si Gerald doon kaysa doon sa nagbeso si Gerald kay Maha. Meron ako napanood na clip sa FIBA din. May isang player daw na di umano, parang napadumi sa salawal. Hindi ko alam yun. Parang luma naman na yan. Nireport natin dati minsan yan, di ba? Dito sa FIBA ha? Hindi, pero ibang event. Akala ko nagpa-booking. Hindi. Hindi, nakita ko talaga na parang... Ngayon ba yan? Oo. Meron yan. Yung namantsahan yung short. May na mantsahan yung short na parang- Diba parang may spot? Baka naman napaupo lang sa madumi. Hindi kaya nga sabi ko di umano, 'di ba? Kasi hindi ko naman naamoy eh. Wala naman ako doon, no. Tinatanong ko nga kung Pero- meron ba talagang ganung nangyayari. Kami nangyari dati nung... Kaya nga sabi, huwag daw magtitiwala sa utot. Uy! Umabot na tayo sa ganito. nakita ko eh. Sa mga kumakain po dyan, nagmimerienda, pasintabi. Paumanhin. Oo, nakita ko lang. So, mga Marites, yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University!